kayo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga biyaya, Lord, na binibigay niyo sa amin. Alam po namin, Lord, hindi po kami pababayaan, Lord. Gagabayan po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng ginagawa namin sa buhay namin, sa araw-araw na buhay namin, Lord. Kayo po ang kasama namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagmamahal niyo, Panginoon. Hindi po namin kayang ibigay sa inyo, Panginoon. Pagmamahal na ibigay niyo sa amin, Panginoon. Lagi po ang maghari sa buhay namin, Lord. Kaya po namin na ibigay sa inyo ang pamamahay. Dahil kayo po, Panginoon. Puso namin, Lord, ay puno-puno ng pagmamahal ng galing sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, nawa, Panginoon. Ang inyong mga salita, Panginoon. Maririnig namin sa galing ito, Panginoon. Gagamitin po ninyo ang aming pastor, Panginoon, at Lord. Sampo ninyo, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso. Pang ang aming spiritual na buhay, Panginoon, ay patuloy na Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Mga Lord, hindi po kami lalabas, Panginoon, sa tahanan na ito, Panginoon. Hindi po kami pagpapalayo. Amen. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinutulungan po namin sa inyo, Panginoon. Bukal sa puso namin, Panginoon, ang paglilingkod namin sa inyo. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Naku, nabili ka kayang ano. Pati mo dinala yun. Saan na pinadala mo yun? Ang dami ko dito. Ay, yung stand pala, meron dito pala. Kaya dito sa inyo. Oh, kung susunod yun. Nakalimutan niya po. Hindi, marami akong bitbit. Ay, kumadala na isa. Napaupo ka lang? Upo ka na lang? Ha? Upo ka na lang? Oo. Upo ka na lang. Praise God po. So, salamat po sa Diyos. No? Kamustahin nga po natin yung mga katabi natin. Sabihin nga po natin, kamusta ka na? Kamusta na kayo? Kamusta na kayo? So, kamusta po kayo mga kapatid? Nawa, ang biyaya po ng Diyos ay patuloy po natin tanggapin sa Kanya. No? At tayo din po ay maging daluyan ng pagpapala din po. No? So, ay pag-pray po natin na nawa ay ngayong papasok na tag-ulan, ano na yung tubig, no? Kasi ano daw yung tubig natin, ipababa yung level. Sobrang init kasi, no? Eh, mababa talaga. Di ba, Sobrang napupunta, baba. galing tayo sa dam. Mababa. Galing kami sa Water level. Daangat Reserve pa ba yun? Angat Reserve, So, ano? hoping, no? Kasi nagpaparamdam na yung ulan, eh. Reservoir. Kaya nga lang po, may singaw. Sobrang init. Sobrang init po talaga. Maambon nga, no? Maambon din. Maambon-ambon. So mga kapatid, babasahin ko po yung John chapter 8 sa ating mga scripture. Kung may mga Bible po tayo sa CP, pwede natin makita yun. John chapter 8. At babasahin ko po yung verses 31 to 32. John 8. John 8, 31 to 32. So ito po ang sinasabi ng kasulatan. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ito po ang salita, no, ng ating Panginoong Jesucristo, no, sa gabing ito. No, dalawang talata po ito na napakahalaga po, no, na maintindihan po natin. Ang Panginoong Jesucristo po ay tunay talaga na sa kanyang pagsasalita ay may authority, no? Sabihin nga po natin authority. Yan, ibig sabihin po talagang
may kapangyarihan, no, sa tuwing ibubuka niya yung kanyang bibig. Pero alam niyo po, noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kung titingnan niyo po siya, isa po siyang ordinaryong tao talaga, kung titingnan niyo, no? Ordinaryong-ordinaryo. Sabi nga po ng Biblia ay walang kagandahan na makikita kayo sa kanya. Ibig sabihin po, hindi siya attractive sa physical na anyo. Kumbaga po, mayroon na po tayong kapatiran na naobserbahan niya ito, no? At siguro po kayo din, baka nababasa niyo rin sa Bible, nakalagay sa aklat ni Isaiah, sabi doon na walang kagandahan na masasabi tayo sa kanya. Ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo po, hindi po siya magandang lalaki noong panahon niya, no? Hindi rin siya pangit, hindi rin siya gwapo, no? So, kung titingnan niyo, ordinaryo talaga siya, no? Kaya po, makikita niyo po yung kanyang itsura noong siya ay nasa katawang laman ay simple talaga, no? Makikita mo talaga na ordinaryo siya. Kaya po, controversial siya, no? Sabi nga po, kung may pinaka-controversial na tao sa mundo, siya yon. Kasi, ang Panginoong Jesucristo po, si Jesus, sa kanyang pangangaral, ay matindi yung kanyang claim, no? Yung kanyang pag-angkin sa tinatawag na daan ng kaligtasan. Ibig sabihin po, dinedefine ng Panginoong Jesucristo ang pangkasalukuyang relihiyon noong panahon niya, no? Alam niyo po ba noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang relihiyon po sa Israel ay talagang nandyan na, no? Meron ng established churches, may mga simbahan na, may mga templo na. Kaya po, controversial siya kasi nang siya'y dumating sa eksena, ang kanyang sinabi, walang kaligtasan sa mga relihiyon nyo. Di ba? Ang sabi niya, ako ang daan, ako ang kaligtasan. Hindi yung mga sinasalihan yung mga sekta. Kaya po, controversial siya, no? Bakit mayroong tao na inaangkin niya na siya lang ang daan, no? Totoo ba yun? Kaya nga mayroong mga tao nagsasabi sa kanya na baka baliw yan. Baka sinasapian niya ng demonyo. Di ba? Yun ang tingin sa kanya. Kasi nga po, noong panahon niya, ay talagang yung kanyang claim, no, pagdating sa katotohanan, ay nasa kanya. Wala sa existing na paniniwala ng mga tao noong panahon niya. Alam niyo po mga kapatid, no, kung pupuntahan natin yung panahon natin, no, gusto ko po maisip niyo to, no? Gusto ko po makita niyo to. Alam niyo ho ba na sa panahon natin ngayon, pag dumating uli si Jesus, mga kapatid, no, sa kanyang muling pagbabalik, kasi may tinatawag tayo na second coming yan, babalik siya uli. Sa palagay niyo ho ba maniniwala ang mga existing churches pag dumating na siya ngayon? Sa palagay niyo ho? Maniniwala kaya ang mga nasa UCKG? Maniniwala kaya ang mga nasa Victory? Maniniwala kaya ang mga nasa Baptist? Lalo na ang mga Roman Catholic, di ba? Marami kasing sekta, denomination. Alam po natin na may iba sa atin na kaanib tayo, di ba? Sa mga churches may dinadaluhan tayo. Ang tanong, pag dumating kaya si Jesus sa panahon natin, sino kaya yung grupo ng church na kakampihan niya? Mayroon kaya? Wala. Niisip ko, baka sabihin ng mga nasa ibang church, nasa panig namin niya si Kristo pag dumating, no? So, kung titingnan niyo mga kapatid, no, isipin niyo, ang sagot natin talaga wala. Di ho ba? Kasi mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, nang kanyang ilatag ang daan ng kaligtasan, ang sinabi niya, ang manatili sa aking salita. So, ibig sabihin po, ang pinag-uusapan po pala, kapag ang pinag-uusapan po, gustong malaman ng tao yung katotohanan. Di ho ba? So, ang sabi ni Jesucristo, malaman niyo ang aking salita. Unawain niyo ang aking salita. Di ba? Sabi niya, basahin niyo. Kaya lang mga kapatid, nagkakamali tayo rito, no? Alam niyo ho ba ang Biblia, kung titingnan niyo po ang Bible, no, yung Word of God, may isang theologian, no, isang mag-aaral ng Biblia, no? Pag sinabi kasi natin theologian, ang ibig sabihin po ay scholar siya tungkol sa Diyos, no? Ito yung kurso ng mga nagpapare, ng mga nagpapastor, no? Theology. So kapag ikaw ay nagbibigay ng tinatawag na unawa mo tungkol sa Diyos, nagti-theologize tayo. Theology ang tawag. So, may isang theologian ang sabi niya, ang Biblia, sa totoo lang, mahirap basahin, pero binabasa natin. Sabi niya, no? Pero ang totoo nun, ang sabi ni theologian na to, sabi niya, hindi talaga tayo nagbabasa ng Bible. Sabi niya, no? Sabi niya to, hindi talaga tayo marunong magbasa ng Bible. Hindi tayo nagbabasa. Ang totoo nun, itong sabi niya, tayo ang binabasa ng Bible. Di ba? No? Baliktad, no?
Hindi tayo marunong magbasa ng Bible, pero nagbabasa tayo. Pero ang totoo, hindi tayo nagbabasa, kundi ang Biblia ang nagbabasa sa atin. So kung titingnan nyo, ang Biblia talaga, sa tingin ng iba, dapat itong pag-aralan, pero hindi po ito aklat, mga kapatid, na parang nagbabasa ka ng pocketbook. Hindi siya ganung aklat, no? Hindi ito aklat na parang nagbabasa ka ng comics, hindi ito aklat na parang nagbabasa ka ng nobela. Ang Biblia po, mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ito ay tungkol sa buhay na walang hanggan. No? Ito ay tungkol sa katotohanan, na ang sabi ng Biblia, ang nakalagay nga po rito, no? Katotohanan nagpapalaya. May tanong po ako, no? Ito yung magandang tanong sa atin. Pag sinabi po nagpapalaya, ano po bang ibig sabihin? Pag sinabing truth na nagsiset free sa atin. Pag sinabi, ano ang kabaliktaran ng freedom? Ano po ang kabaliktaran, mga kapatid? Opposite. Ano po yung kabaliktaran pag sinabing, halimbawa, malaya? Ano po ang kontra doon? Kulong. Ano dito? Nakapiit. No? So, ibig sabihin, sabi ni Hesus Kristo dito no, sa kanyang salita, ang sabi niya po, ang nakalagay, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang tanong, paano kung hindi mo alam yung truth? So, hindi ka malaya. Tama o hindi? So, pag wala ka sa katotohanan, ibig sabihin, tita, hindi ka malaya. So, anong kabaliktaran? Ikaw ay, nakapiit, no? Ikaw ay nasa bondage. Ibig sabihin, hindi ka malaya, ibig sabihin, parang kulungan, di ba? Nakakulong ka sa reality mo. Di mo ba? Ikaw ay nandoon lang sa mundo mo, di ba? Pero wala kang alam, no? So, ibig sabihin po, ignorance. Tama ko ba? Ibig sabihin, pag ikaw ay walang alam, hindi mo alam yung nangyayari, hindi ka malaya, nakapiit ka, nakakulong ka, ibig sabihin po nun, talagang wala kang alam. Yun ang ibig sabihin, wala kang alam, no? Hindi lang tita inosente talaga, wala talagang alam. May ganon. So, ignorance ang tawag, no? Kaya po, tingnan nyo po, sabi rito mga kapatid ng Bible sa atin, pananatili sa salita ng Diyos. Pag sinabi po bang pananatili, ano po bang ibig sabihin niyan? Alam niyo po, no, ang salita po ng Diyos, sabihin nga natin, buhay. Sabihin nga po natin, buhay. Hindi po siya patay, no? Sabi po, buhay. Alam niyo po ang Bible, sabi nga po, pag binasa mo ang Bible, hindi titik ang Bible, no? Naintindihan niyo po? Ang Biblia, mga kapatid, hindi ito aklat ng mga titik. Ano po bang ibig sabihin nun? Hindi siya aklat ng mga titik, hindi lang siya letra. Naintindihan niyo po? Ang Biblia po ay, ang sabi ng Bible dito, ito ay ipinasulat ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin po, ang Biblia po ay isang aklat na espiritual. Hindi po ito titik. No, wala itong kinalaman sa sinulat lang ng kamay ng tao. No, walang kinalaman yung sulat kamay dito, no? Ang ano po rito ang pinag-uusapan, yung karunungan na nasa loob nito, no? Yung sinasabi po ng kaalaman ng tao kapag nalaman niya ang tungkol sa Biblia. Kaya po, may sinabi sa atin po ang aklat ng Biblia, no? Ang sabi po, malalaman niyo ang katotohanan na nagpapalaya, no? Isang example, mga kapatid, ito. Ito yung gusto ko pong basahin sa inyo to. No? Ito po, mayroon akong babasahin, no, na katotohanan na dapat po nating malaman. Halimbawa po ito, no? Siguro mga kapatid, may mga bagay na kailangan nating malaman, no? Ibig sabihin po, realization, no? Magkaroon tayo ng realization. Halimbawa po ito, no? Ang Biblia may sinabi tungkol sa kalagayan ng tao. Halimbawa po, for example ito. Basahin ko yung Efeso chapter 2, verse 1. Ano pong sabi rito? Tingnan nyo mga kapatid, no? Pakinggan nyo to, ha? Halimbawa, ito, no? Efeso chapter 2, verse 1. Anong sinabi ni Pablo tungkol sa kalagayan ng tao? Tingnan nyo po, ha, kung bakit. Sabi rito, kayo'y binuhay niya. Ano pong sabi? Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, ang ibig sabihin dito ni Pablo, ito, ha, mga kapatid, no? Bakit ang tao nagkakasala? Di ba? Ayon sa talatang to. Sabi ni Pablo, kaya tayo nagkakasala kasi tayo ay patay. Naintindihan niyo po? Di ba? Ano ang cause ng sin? Ang sabi ng Bible, dahil tayo ay dead. Tingnan niyo po. Naintindihan niyo? So mga kapatid, ang tao nagkakasala kasi tayo ay patay. Ibig sabihin tayo ay mga bangkay sa lupa, no? Wala tayong spiritual life sa loob. Kaya mga kapatid, ang Biblia po para sa mga tao na
para sa mga tao na normal, hindi ito aklat na nakakabilib. Hindi ito attractive sa atin. Kasi mga kapatid, patay na tayo eh. Di ba? Ang interest lang ng tao, bagay lang ng mundo. Pero sa Diyos, wala. No? Wala tayong interest sa Diyos. No? Kaya ang sabi ng Bible, ang tao ay patay. Kaya kung isipin nyo po, no, nung ipanganak tayo sa lupa, tingnan nyo to ha, ano bang focus ng bata pag pinanganak na? Pag nung naging bata tayo, di ba yung gusto lang natin? Yung gusto natin, yung dinidesire natin, yun lang yung reality para sa atin. Napansin nyo po, no? Alam natin may Diyos, pero mas nangingibabaw yung, ano po, yung ating desire na makatao. Napansin nyo po, di ba? So, earthbound, mga kapatid, no? Hanggang doon lang, no? Kaya ang sabi nga ng Bible, ang tao ay nasa bondage. No? Kasi ang tao, pag walang spiritual life sa loob niya, wala ang Holy Spirit, wala si Jesus, no? Wala yung living word. No? Ang salita kasi ng Diyos, buhay yan eh. So pag pumasok sa loob yan, alam natin mabubuhay ka. No? Pero mga kapatid, kapag hindi ka pa born again, pwedeng religious ka. Pwede ka makinig ng salita ng Diyos. Ganun po, no? Pwede ka rin sumamba sa Diyos. Ganun po, no? Kasi lahat pinasasamba ng Diyos, kahit mga hindi born again eh. Di ba, no? Sabi nga niya, kung ang mga tao tatahimik na sumamba sa akin, kahit mga bato sisigaw. So, ang mga tao may alam sa Diyos, pero kapag ikaw may alam ka lang sa Diyos, pero wala yung buhay niya, no? Yung kanyang sinasabing salita, wala yung katotohanan niya sa'yo. So mga kapatid, isa ka sa mga patay. Kaya, hindi pa po totally born again ang mga tao na masasabi natin may religion lang, o kasapi ka lang sa isang denomination, di ba, no? Pero hindi ibig sabihin born again ka, no? So mga kapatid, tandaan nyo po, no? Sabi ng Bible sa atin, may nakalagay, no, na isang truth na ang tao po, kaya nagkakasala kasi tayo ay patay. Di ba? Yun ang totoo. Isa pa po, tingnan nyo po, isang realization. May babasahin akong talata. Okay, pansinin nyo to mga kapatid. No? Nakalagay naman sa unang Korinto 15. 1 Corinthians 15. So ano mapapansin natin? Okay, tingnan nyo to ha. So, unang Korinto chapter 15. So basahin ko sa inyo yung verse 53 to 54. Okay? For example ito. Ano nakalagay? 53 to 54. Chapter 15, 53 to 54. So, eto mga kapatid, basahin natin ito. No? Sundan nyo po. Etong sabi, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, ay magbihis ng walang kasiraan. May tanong tayo rito. No? Ito matindi. Ang tao ba pag born again na, mayroon pa bang kasiraan sa kanya? May natitira pa ba na kasiraan sa atin? Kahit born again na tayo. Di ba mayroon? At ano po yun? Ano yung natitira na kasiraan sa atin kahit tayo po ay mga Kristiyano? So ano po yun? Pero wala na tayo sa kasalanan, no? Hindi na tayo dominated ng sin. Wala na yung kapangyarihan niya. Pero mayroon pang isang bagay na kumukonekta pa rin sa kasalanan. At ano po yun? Di ba? May sinabi si Pablo, no? Yung ating lupang katawan, no? Yung sinasabing identity natin sa flesh. So meron pa itong mga kapatid, no? Ito, pumapalag pa to, no? Sa bagong buhay na nasa atin, no? Yung totoong tayo, nasa loob yan. Hindi nakikita, no? Ang DNA ng Diyos, kailanman hindi mo makikita sa personal, sa tinatawag na physical na anyo, no? Wala, no? Kaya mahirap pong magsabi na born again ka kasi maganda ka, di ba? Born again ka kasi gwapo ka. Hindi naman sa physical yun eh. Di ba? Pag sinabi natin you are beautiful beyond description, ang tinutuko yung karakter. Naintindihan niyo po, no? Pag sinabi natin ang buti ng kapatid, hindi yung kabutihan mo yung sinasabi natin, no? Kundi yung kabutihan ng Diyos na nasa iyo. Naintindihan niyo po, no? Ang pinag-uusapan natin, hindi ikaw, tama ba? Kundi si Jesus na nasa iyo. Kasi mga kapatid, ang ating identity, hindi na tayo eh. Pag Kristiyano tayo. Sino na po? Sino na po ba yung identity natin, tita? Pag born again na. Si Jesus na, no? Hindi si Nanding, hindi si Pastor John, si Jesus. Siya ang sentro. No, kaya kailangan willing yung self natin na may sinabi si Jesus eh. May sinabi siya na talata, no? Sabi niya na kung gusto niyo sumunod sa akin, deny your anong pinapa-deny? Itakwin yung sarili. No, kasi yung sarili natin ang may dala-dala ng kasalanan eh. Di ba? Ang problema ng Panginoon kasi tayo mismo yung self natin, na eto puro kasalanan ang ginagawa ng sarili, no? Kaya sa self, di ba sabi ng Panginoon sa sarili nyo,
sa sarili nyong laman. Sabi ng Panginoon na wala kayong pakikinabangan. Di ba sabi niya, sa inyong pagiging tao, ang sabi ng Panginoon, walang pakinabang. Kasi, ang laman natin, galing sa lupa, saan din magbabalik tita? Sa lupa din, di ba? So, earthbound, mga kapatid, no? Hindi immortal yan, kundi mortal yan, at puro kasalanan ang ginagawa niya. Kaya sabi rito, kinakailangan ang may kasiraan ay, anong sabi ng talata, may nakalagay, magbihis ng walang kasiraan. So, ano pong ibig sabihin yan? May bago pala tayong identity. Tama ba? Hindi ito. Hindi ito. Di ba? Hindi ito ang sabi, mayroon tayong katauhan na inilaan ang Panginoon. Sabi rito, walang kasiraan ito, at ang sabi rito, itong may kamatayan ng katawan, magbibihis ng walang kamatayan. Ibig sabihin, may bago tayong identity. Kaya mga kapatid, ang born again po, dalawa yung pagkatao mo, no? Ikaw ay tiga-mundo, dahil may mundo ka pang katawan, pero ang totoo mong citizenship ay heavenly. Ibig sabihin ay kasama ka sa mga tao na ligtas. Ikaw ay immortal, no? May sinasabi sa Bible, tingnan niyo po, basahin natin yung verse 54. Anong sabi? Pag itong may kasiraan ay mabihisa ng, anong sabi? Walang kasiraan. So, mayroon tayong katawan na incorruptible. Tama ho? Tingnan niyo po, walang kasiraan. At ang sabi rito, at itong may kamatayan, itong ating identity, no? Death. Death ang destiny natin, di ba? As a human being, alam natin na, death-bound. No? Mamamatay ito. Tatanda, mabubulok, babalik sa alaman. Mamamatay talaga, kahit anong paganda talaga natin. Napansin nyo, nagiging kulubot yung balat natin kasi nga, papunta sa death ang ating identity. Kaya ang sabi rito, kailangan bihisan tayo ng Panginoon. Tama ba? Bagong identity. Kaya sabi niya rito, kung magkagayon, may sinabi ang Bible, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Death is swallowed in victory. Ibig sabihin po, mga kapatid, no? May sinasabing immortal body, no? Mayroon tayong totoong tayo, no? Na kung saan Diyos ang naglaan ng bago nating sarili kung sino tayo. Bagong katawan. Amen po ba? Bagong tayo. Kaya kung iisipin nyo, no? May tanong ako, eto maganda. Eto ba alam to ng mga Kristiyano? No? May bagong tayo. Di ba, no? Sabi ng Bible, oh, immortal na pagkatao. Di ba? Na ang sabi, yung ating pagkatao na nandito sa lupa, ito, sabi dito, no, corruptible to, at kailangan itong mabihisan. Kaya ano ang basis ng Diyos para bihisan ka? May nakalagay, ang sabi, ikaw ay ma-born again. Di ba? Manatili ka sa salita ng Diyos, at ang sabi ng Bible, malalaman mo yung mga katotohanan na hindi alam ng ordinaryong tao. So mga kapatid, doon isa yan sa mga bagay na sinasabi ng Bible sa atin, no? Na mayroong immortal na pagkatao tayo. So, ito lang ang ibig sabihin niyan. Hindi ka nakabilang sa mga patay. Tama po? Ibig sabihin, binuhay ka na. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Sa ordinaryong tao, ang kamatayan ay katapusan ng iyong pagkatao. Tama mo ba? Pero sa mga Kristiyano, ang kamatayan po ay ang pagtatapos ng lumang pagkatao. Tama mo ba? Hindi na yung dating pagkatao mo, yung umiiral sa'yo. No? So, Pastor, bakit pa tayo mamamatay? Ang mamamatay lang naman sa'yo yung kasalanan natitira. Di ba, no? Yun lang. Pero wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa'yo. Kung totoong born again ka. Yun yung mga kapatid, no? Walang domination ang kasalanan. So, Pastor, paano ko malalaman na born again ako? Sabi ni Kristo, kung ang salita ko ay nasa inyo. Tama ba? Pananatili sa aking salita. Ibig sabihin po, ito yung mahalaga sa Diyos, no? Manatili tayo sa kanyang salita, malaman natin yung kanyang salita. So, pag nasa salita tayo ng Diyos, alam natin na may immortal tayong katawan. Amen po? Pag mayroon tayong salita ng Diyos, alam natin na normal sa tao ang umuupo sa salita ng Diyos. Di ba? Alam natin, di ba? Sabi ng Bible, patay ang taong nasa kasalanan. So, alam natin bilang Christians na somehow, meron sa atin na ayaw sa Diyos. Lalo na yung mga hindi born again. Ayaw talaga nila, no? Ang Diyos sa kanila, selected lang yung choice nila sa Diyos. Parang ganito. Ito yung mga taong ordinaryo. Lord, pahingi ng bahay, pahingi ng health, pahingi ng magandang buhay. Hindi born again yun. Tama ba? Normal na tao yun pag nagpipray. Napansin niyo po ba? Pag nagpipray ang normal, Lord, salamat po, no? Pahingi po ng bahay, pahingi Lord ng pera,
sana makatapos sa mga anak ko. Or normal yun. Pero alam nyo, may prayer ang mga born again na totoo. Alam nyo, eto, pag Christian prayer, ganito, Panginoon, ako'y sinner. Napansin nyo? Makasalanan ako. Di ba napansin nyo? At ang sabi, Lord, kailangan kong mabago. Di ba? Mayroon akong pagkatao na sinners. No? Alam nyo po na may natitira pa akong kasalanan. Patawarin nyo ako, linisin nyo ako. Napansin nyo pag born again yung nagpipray? Ang pinagpipray niya, yung kanyang soul. Napansin nyo, di ba? Ipinagpipray niya na yung eternal life ay huwag mawala. Di ba? Nasa kanya. Hindi, napansin nyo po ba na hindi mo na siya nagpipray tungkol sa Lord, pingin ng ventilador. Di ba, no? Lord, pingin ng sapatos. Lord, sana maging malusog ako. Hindi yun, di ba? Ang sabi niya, Lord, Panginoon. Di ba? Napansin nyo po? Linisin nyo ako. Marami pang bagay na hindi ko alam. Alam ko ako'y makasalanan. Baguhin nyo ako. Di ba? Linisin nyo ako. Ganun mga kapatid, no? Ibig sabihin, ang interest mo ay yung buhay na higit sa buhay mo ngayon. Di ba? Buhay na espiritual. Ibig sabihin po, yung buhay na inilaan ng Diyos sa atin. Kaya tandaan nyo mga kapatid, no? Tingnan nyo ha. Keto. Darating ang panahon, di ba? Kailangan mong mamatay. Tama ba? Para malaman mo kung ano ang totoo. Di ba? Kasi mga kapatid, ang tao kasi earthbound. No? We are in bondage sa mundo na to. Ibig sabihin, ang reality lang natin, itong mundo lang na to. Pero ang hindi natin alam, pinahiram lang ang buhay mo. Maiksi lang ang buhay mo rito. Hindi po mahaba. No? Yung 100 years old, hindi mahaba yun. Kasi ang mahaba sa Diyos, itong sabi ng Bible, para hindi tayo ignorante, ang mahaba sa Diyos, 1,000. Yun ang normal na buhay. Pero may tanong ako, mahaba ba ang 81? Para sa atin, mahaba na ba? Yung 90 mahaba na? Pero ang totoo hindi. Sa Diyos, ang buhay dapat ng tao, yung lifespan natin, 1,000 years. Yun yung normal. Pero di ba? Ano makikita niyo sa Bible? Habang ang tao dumadami sa mundo, paiksi ng paiksi. Kaya ang buhay po natin talaga hindi na mahaba. Hindi po mahaba ang buhay ng tao. Maiksi po ang buhay natin ngayon. Di ba? Isipin niyo po, kung hindi mo alam ang Bible, ang akala mo mahaba ng buhay mo. Pero hindi totoo. Wala na pong mahabang buhay ngayon. Maiksi lang ang buhay natin. Kaya, mga kapatid, no? Sabi ni Jesus, mahalaga ang salita kung alam nyo. Di ba? Panatilihin nyo kasi para hindi tayo maging ignorante. Ganun mga kapatid ang sinasabi ng Bible sa atin. So hanggang dito tayo no, sa ating pinag-aralan sa natutunan po natin ngayon. Mga kapatid, gusto ko pong magtanong, may tanong po ba tayo? Ayan, meron po bang tanong tayo sa pinag-aralan natin tungkol sa salita? May tanong kanina. Okay, si Tita kasi may tanong kanina, no? Si Tita Zen. Tita, ano uli yung tanong niyo po? Mahalagang tanong yan eh. Sa... tayo na lang ilagay ng hindi tayo magkakasala. Tama, no? Magandang tanong yan. Bakit nga ba ang Diyos, inalaw niya yung kasalanan, no? Binigyan niya ng permiso dito na makapasok, di ba? Kasi, ang totoo, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, no? Pero bakit ang Diyos, binigyan niya ng permiso na makapasok ang kasalanan, no? Alam niyo po, yan yung tanong na dapat pong masagot ng mga pastor. Di ba, no? At ng mag-aaral ng Bible. Pero hindi lang din, dapat masagot din natin yan bilang mga Kristiyano, no? Kasi, mahalaga, bakit ba inalaw ng Diyos na mangyari ang isang bagay na hindi maganda? Parang ganito din. Halimbawa, may inalagaan kang anak, no? Iniingat-ingatan mo yung anak mo. Hanggang sa isang araw, ay para bang napabayaan mo, di ba? Nadaba, nakagat ng aso. Di ba, no? Nakagat ng malaking aso, di ba? Iniingat-ingatan mo, pero isang araw, nakagat ng aso. No? Bakit nangyayari yun, di ba? So, ano po mong problema? Alam niyo po, may sinabi kanina yung asawa ko, no, na natutunan lang din namin sa Biblia. Meron akong babasahin sa inyo, no? Basahin natin yung sa Biblia po may babasahin tayong talata. Basahin natin yung nakasulat po dito sa Genesis chapter 1. Tingnan natin. Okay, Genesis chapter 1. Basahin natin yung nakasulat sa verses 1 to 3. Ito po, no? Ito yung isa ito sa mga classic example no, ng tinatawag na permissive will ng Diyos. So ito, Genesis chapter 1 mula verse 1. Okay. Alam niyo po, hindi ordinaryong chapter 1. May babasahin ako, hindi to ordinaryong talata lang kung inyong i-analyze ang Bible. Okay. Genesis 1. Okay, sige po, basahin nga natin to ng
Basahin nga po natin ang sunod-sunod. Sabay-sabay tayo. Nang pasimula, hindi po, sabay-sabay tayo. Nang pasimula, nilikha Likha ng Diyos ang langit at ang lupa. Then, verse 2, anong sabi? At Ang lupa ay walang anyo, inyo at walang laman. Sabi po. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Then, anong kasunod na talata? Tingnan natin. At sinabi ng Diyos, ano pong sabi? Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Alam niyo po, no, classic verses to. No? Ito ang unang talata ng Biblia na napakaganda pong mabasa. No? Sabi dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano po yung susunod na verse na napapansin niyo po? Ang lupa, walang anyo at walang laman. Ayan. At ano yung kasunod? Semicolon ba tawag dyan? And then, ang may nakalagay po. At Ano ang sabi? kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Okay. Ano po ang opposite ng light? Dark. Darkness. Di ba? So, kung isipin nyo, bakit inalaw ng Diyos ang kadiliman? Kasi po, ang simbolo dyan ng kadiliman ay chaos, disorder. Di ba, mahal? Kung babalikan mo yung original Bible, nagkaroon ng chaos sa creation, tita. Di ba? Lumalang ka ng mabuti, pero pinakita din ng Diyos yung negative side. Nung may pumasok, di ba? Gumawa ang Diyos ng positibong bagay. Pero hinayaan niya na ang negative ay umentra. Di ba? Kaya may element na yin yang, di ba? Negative, positive. Tanong, ba't hinayaan ng Diyos yan? Unang-una po, para makita natin yung contrast. Tama po ba? Kasi ang Diyos, marunong siya di ba? Alam ng Diyos na kailangan mayroon din tayong ibang makita. Hindi lang yung isang side. Tama ba, tita? Kailangan makita mo rin yung kabilang side, no? Kaya may sinasabi tayo na opposite. No? Ang Diyos ang unang lumala ng opposite. Siya ang unang lumalang ng magkaibang bagay. No? Liwanag, dilim. Mabuti, masama. So kung titingnan nyo, no? Diyos ba ang author ng masama? Hindi, inalaw niya. No? So kapag walang mabuti, alam natin, di ba? Parang ano yan eh, parang logic lang yan. Pag walang mabuti, anong iiral? Pag walang mabuti, masama. Di ba, no? So, hindi mo kailangan lumalang ng masama. Di ba? Di ba? Kasi, alam natin ang masama, ito yung bagay na parang ano lang, no? Parang hindi siya part ng intention ng Diyos. Pero pag ang Diyos may intention, alam natin mabuti yon. Kasi ang Diyos, ang kanyang intention lagi mabuti. Naintindihan niyo po, di ba? Hindi siya nag-isip ng masama. No? Ang Diyos mabuti ang kanyang iniisip. Kaya lang, marunong ang Diyos no? Gusto niyang makita natin yung opposite side, no? Ganon. Kaya kung iisipin niyo po, tita, yung tanong kanina, no, na bakit inalaw ng Diyos na ang kasalanan pumasok? Kasi mga kapatid, ganito lang yan Para malaman din natin kung ano ang kasalanan. Tama ba? Para maintindihan mo na ang kasalanan ng dahilan kung bakit ang mundo ay nasa problema. Di ba, no? So kung isipin niyo po, ganito lang yan simple lang. Gusto ng Diyos ipakita yung kanyang mga attributes. Di ba? May nakalagay sa Bible kasi na gusto ng Diyos ipakilala ang kanyang sarili sa atin sa iba't ibang katangian niya. Kaya mga kapatid, inalaw ng Diyos na pumasok ang mga negative para maipakita niya yung kanyang mga attributes, yung kanyang mga aspeto no, bilang Diyos. Parang ganito, simple lang tita to, simple logic lang. Bakit may hospital? Sige po. Bakit may hospital? Kasi may mga sakit. Pero kung walang mga sakit, may hospital ba? Wala. Di ba? So kung titingnan nyo, gusto kasi ng Diyos, may malaman tayo tungkol sa hospital. No? Yung idea niya ng hospital, kailangan lumitaw. So kailangan, tita, may magkasakit. Tama ba? Di ba? Kasi tita, kung walang magkakasakit, walang ma-hospital. At isa pa, eto maganda. Tita, kung walang magkakasakit. Di ba? Halimbawa, walang magkakasakit sa atin. Hindi natin makikilala si Jesus bilang healer. Nahikinig o hindi? Di ba, no? Ang pagkakasakit, inalaw ng Diyos para ipakita niya na kaya kitang pagalingin. Amen po ba? Ang Diyos, mga kapatid, bawat opposite na nangyayari po sa mundo natin, kahit sa reality natin, meron siyang gustong ipaalam dyan para ipangtapat niya sa negative yung positibo na nais niyang ipakita sa atin. Kaya kung iisipin niyo po, ang Diyos, marunong siya. Inalaw niya ang kasalanan para ipakita niya sa atin paano niya ililigtas ang tao. Tama ba? Mula sa kasalanan. Tandaan niyo mga kapatid, gustong ipakita din ng Diyos
na siya ay Savior. Amen po ba? Savior ng Diyos eh, di ba? So, eto lang titang logic. Sinong isi-save niya kung hindi tayo magkakasala? Sige po. Sige po, sagutin niyo ako, tita. Sinong isi-save niya kung walang magkakasala? Di ba wala? Di ba no? Di ba tita? Hindi kailangan mamatay ni Jesus sa cross. Tama ba? Di ba? Kung walang sinners. Eh tita, lahat tayo sinners eh. Di ba? Inalaw ng Diyos. Kasi gustong ipakita ng Diyos, Savior ako. No, kaya ganun mga kapatid ang Diyos. Marunong po ba ang Diyos? Marunong. Matalino po ba siya? Matalino. No? Kasi yung mga negative na nasa mundo, alam ng Diyos ang solusyon. Inalaw niya tita para makita natin ano bang solusyon sa negative na to, di ba? Kaya mga kapatid, every bagay na nasa mundo natin, kahit negative yan tita, pinahigitan ng Diyos yung solusyon. May gusto siyang ipakita dyan. Kaya huwag tayong malungkot na, Lord, ba't inalaw mong mangyari ito sa atin? No? Lord, bakit nagkaganito kami? No? Lord, bakit puro problema ang mundo? Kasi gustong ipakita ni Lord, may solusyon dyan. Di ba? No, hingin mo sa akin, ako magbibigay. Di ba? Kasi siya ang Diyos na magbibigay ng solusyon pala. Ito, ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng verse. Ano makikita natin diyan, mahal? Di ba sabi, ang mundo ay nasa dilim. Napansin niyo po? Anong sabi? Ang mundo ay void. Tingnan niyo po, walang anyo, walang laman. Anong sabi po? Madilim. Ibig sabihin, nasaan ang mundo nung panahon na yan? Nasaan ang mundo, tita? O, so pag dilim, ano pong simbolo? Pag nasa dilim, wala kang nakikita. Tama ba? Bulag. Tama mo ba? Ano po pong symbolism ng dilim? Negativities. Tama po ba? Masama, hindi maganda. Subukan niyo pong patay ng ilaw, subukan niyo pong wala tinakikita dito. Makikita niyo po ba yung kagandahan ng mga kapatid? Sige po, makikita niyo po ba yung kagopuhan ng mga kapatid? Di ba wala? Magkakapaan tayo. Pero nang sabihin ng Diyos, ano yung kanyang unang sinabi? Tignan niyo po yung verse 3. Ano yung unang statement niya? Magkaroon ng liwanag. Kanino galing yan? Yung salitang yan? Sa Diyos. Di ba? Ano yung unang element na gusto niyo makita? Ipakita sa atin, liwanag, di ba? God of light ang Diyos. No? Kasi gusto ng Diyos makita natin yung ano yung totoo. Di ba? Pag nasa dilim kasi tayo, wala tayong alam dyan, di ba? Subukan niyo po si katarungan. Ano napansin niyo kay katarungan bago tayo mag-pray? Yung may hawak ng ano dito? May piring. Ano pong sinisimbolo ng justice? Bakit nakapiring? Bakit nakapiring ang katarungan? Sa palagay niyo po? Di ba, tita? Walang... Hindi natin alam, di ba? Kasi bulag ang tao. Tama ba? Ang totoo nun, hindi talaga alam ni katarungan yung totoo. Bulag siya, di ba? Kaya umaasa lang siya sa balancing dala niya. Tama ba? Bumabalansi siya sa bagay na hindi niya nakikita. Tama po ba? Kaya tita, ang katarungan hanggang ngayon, ano? Bulag, no? Kaya tita, ang katarungan, hinahanap pa rin natin hanggang ngayon, no? Walang makita eh. Pero pag sinabi ng Diyos, tita, let there be light. Ano pong mangyayari sa piring na katarungan, tita? At ito, aalisin ng Panginoon, no? Nakikita ni katarungan ngayon yung balanse. Alam niya kung paano mag-judge. Kasi nakikita niya. Hanggang dito tayo, mga kapatid, no? Ako po, Pastor, may follow-up question. Sige. ako. Sige. Paano po yun? Bali po from the start, si God, alam niya na yung unang magulang natin or yung unang tao is, ano, di ba, parang nagbigay siya ng utos na Huwag kakainin. huwag kakainin. Kumbaga, meron tayong choice na freedom Tama. po ano gagawin. Oo, tama. Pero sa kanya, alam niya ba na yung unang tao na yun magkakaano? Tama. Oo. Alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Alam niya. Alam niya. Kasi ang Diyos all-knowing, tita. All-knowing ang Diyos, eh, no? Alam niya ang tao makukulog sa kasalanan. Alam niya rin si Lucifer. Kasi ang Diyos kasi, alam niya lahat eh. Ang maganda sa Diyos, alam niya lahat. Hindi siya nagugulat. Kasi kung ang Diyos, limited lang yung... Kung may bagay na limited pa sa Kanya, ang argument ng Bible, hindi siya Diyos. Kasi... So, ibig sabihin, pastor tayo sa ngayon sa panahon natin. Sige. Binibigyan tayo ng Panginoon ng free will. So, alam niya yung pagkatao natin kung gagawin ba, kung ano yung choice natin. Parang alam din ng Panginoon kung ano yung magiging choice natin sa Eto na, no? Speaking of free will, Olive, ang totoo nung ganito, Walang kalayaan. ang ating malayang kalooban, Malayang kalooban. ang unang tao lang ang mayroon. Nang mahulog na ang tao sa kasalanan, nawala na yun. Kalooban sa Wala na yung free will. Wala na, no? Kasi sabi ng Bible, naging patay na ang tao sa sin. So, kalayaan. kaya ang sabi ni Kristo, may sinabi siya na, Pero yung tao. kung ang salita ko ay wala sa inyo,
wala kayo sa katotohanan na nagpapalaya. So, ang free will, nangyari lang noong una. Noong una nating magulang mayroon sila. To choose what is good and evil. Nang piliin na tita ng tao ang masama, mula noon ang tao ang pinipili na ay lagi ng masama. Okay. Kaya po, Kaya ang logic, Olive, ang logic ng free will, hindi na siya applicable na hindi ko muna masasabing may free will ako kung nasa kasalanan ako. Mangyayari lang tita na may free will tayo kung dumating na uli yung Holy Spirit sa atin at na-born again tayo. Doon pa lang uli magiging malaya tayo. Kaya may sinasabi si Jesus na kapag ang salita ko, manatili kayo sa salita ko, ang sabi niya, malalaman niyo ang truth na nagpapalaya. Doon pa lang uli tayo nalaya. So, babalik lang ang free will kapag ang Diyos uli ay pumasok sa atin. Doon pa lang uli. Pero kapag disconnected ka kay God, wala kang free will. Ang lagi mo lang gagawin magkasala. Okay. Yun lang yun. Kaya tita, ng God, yun yung free will ng God. Ang Oo. piliin siya. ang free will ng tao, yung ating choice in our own lang. Kasi ang tao kasi bias eh. Pipili ka lang ng gusto mo. So, hindi pa rin yun free. Kasi kung pipiliin mo lang lagi kung ang pipiliin mo lang lagi magkasala, hindi pa rin yun, walang freedom yun. Issue din ang free will Oo. kasi. Walang freedom kapag malaya ka lang magkasala. Kasi bound ka lang ng kasalanan. Nakatali ka lang sa Tama, Olive. Ano ka lang, kumbaga tinali ka lang sa sin. So, puro sin lang yung pipiliin mo. Yun yung masakit na katotohanan. Puro sin lang yung pipiliin mo. Na-curse kasi ang lupa. Oo. Nung hindi pa nakakurse ang lupa, nung may will pa ang tao. May will pa ang tao eh. Maglingkod sa Diyos. Tama. Ganun yun eh. Pero nung sumpain na yung lupa, Lupa, wala na. Wala Pinipili na. na talaga ng tao ang kasalanan. Kaya, lagi mo nang pipiliin kaya magkasala. kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang Yun, kaya may death. Kasi ang paraan lang ng Diyos para May mabago curse ang na. isang bagay na patay, patayin din yun. Ganun yun. So, Olive, clear naman, clear. Clear Opo, ka. opo. Salamat sa Diyos. Sagot pa ulit. Opo. Kung may sumagot pa sa'yo, matasagot mo na. Oo. Kaya ang totoo, ang tao, Ako may nagtanong sa'yo. kung alam mo ang Bible, hindi talaga, mawala talaga ang free will ng tao. Unless na maborn again ka, doon pa lang babalik ang free will. Malaya ka na. Magkakaroon ka ng free will. Yun ang free will. Pero hindi ka free will. May way. Kasi tanong, Pastor, bakit may freedom of the will na kapag Christian ka na? Kasi ganito eh, pag pumasok na ang Diyos sa'yo, babalik uli yung mapapasin mo ba, Olive? Bumabalik yung balance. Pag wala ka sa Diyos, puro ka lang kasalanan. Yun nga, yun Pero yung pag isip ko nga. dumating ang Holy Spirit, napapasin mo bumabalance Yung sila. parang may choices ka na, Pastor, na, Yung- diba? May choices ka na. Oo, di ba, Kasi yun na. wala kang choice kundi magkasala ka na. Oo. Di ba? Pag bumalik na si God sa'yo ulit, may choice ka na ulit. Kasi alam mo na, ay tinawag ako ni God, mayroong buhay na binigay si God sa akin. So, bakit ko gagawin ng mga bagay na hindi tama? Kung nakagawa ka man ng hindi tama, alam mong si God nasa iyo. Tulad ng alibugang anak, may choice, di ba? Nagkasala siya sa tatay niya. Nabasa mo sa Bible, di ba, yung alibugang anak? Umalis siya sa tatay niyang mayaman, winagdas niya yung kanyang lamana. And then, eto na. Yun ang kalagayan ng tao. Ang mangyari ngayon ganito. So, pag nandoon na siya sa babuyan, may naisip siya na babalik na lang ako sa tatay ko. Isipin niyo to. Paano kung wala kang tatay na mayaman? Makakabalik ka ba? Hindi. So, kung yung alibugang anak, alam natin may free will siya. Kasi, magagamit niya ang free will niya para makabalik sa tatay niya. Mayroon siyang choice na bumalik kay God. Free moral. Oh, pero Free kapag moral. wala ka namang tatay na mayaman at nandoon ka sa babuyan na punta, wala kang babalikan. Wala kang choice. Wala kang free May will. God tayo. May Diyos kasi tayo. Ang maganda, may Diyos tayo, di ba? May tatay tayo sa langit na pwede mong balikan. Kasi saan gagamitin? mabuti ang Diyos sa Ang atin. free moral agency ang ibig sabihin ng free moral sa tao. Free moral. Oh, ang free moral, ang argument ng Bible diyan, may free moral pa tayo, noong unang ano pa tayo. Freedom of the will pa din yung free moral, mahal eh. Yung free moral kasi ano din yan, free will pa rin ang ibig sabihin. Free will, malaya Sa ka. theological usapan ang free will kasi may ano yan, may Yes. battle din yan din. Oo. Di ba may battle din? Kaya Ibig sabihin, may ang ganda ang maganda maging Christian kasi may opposite na sa human will mo, 'di ba? Kaya kung pag normal ka lang na tao, will mo lang yung makapangyarihan eh. Wala man nag-o-oppose diyan. Pag wala si God diyan,
wala kang wala kang maririnig na ano, may konsensya ka, pero wala kang maririnig na higher voice na magsasabi, Olive, ako si Jesus, nandito ako, sumunod ka sa akin. Walang gano'n, di ba? Hindi mo marirealize. Sarili mo lang susundin mo. Wala kang alam eh. Wala kang connection sa Kanya. So, sabi ng Bible, walang freedom kasi nasa bondage ang tao ng sin. 10 o'clock na. So, yun po. Pero pwede Mal- pa. Yun. Tita, tanong. Wala kayong tanong? Si Tito, papakita mo. Free. So, Tito, ang tao, pag wala po sa Panginoon, walang kalayaan, walang freedom. Kasi ang gagawin mo lang, puro kasalanan. Ibig sabihin, pag nasa Panginoon ka na, Doon pa lang magkakaroon ng freedom. pag born again. Kaya pastor, pag wala ka sa Panginoon, di ba madali kang matuto? Opo, tita, kasi ang susundin mo lang naman yung gusto mo. Eh, paano yung mga Kristiyanong madaling matukso? Walang higher power. Ha? Yung mga Kristyano daw na madaling matukso. O yung madaling matokso, tita, inagot sila kay God. Kung totoo silang may puso sa Diyos, o may Diyos sa puso nila, hindi sila hahayaan ng Diyos na manatili dyan. Ako, tita, naniniwala na yung mga Kristiyano na madaling matukso, no? Mga Kristiyano madaling magkasala, halimbawa, no? Madaling gumawa ng hindi maganda. Pag totoo siyang born again, hindi siya pananatiling hinigad sa ganyang sitwasyon. Gagawa ang Diyos ng paraan para ibalik siya ni God ulit sa Kanya. Kaya, palalasapin siya, tita, ngayon ng mga iba't ibang disiplina. Parang magulang din, pag masama na yung ginagawa mo, ikaw bilang magulang, pag nakita mo yung anak mo nasa ano na tita, di ba? Hindi na maganda yung nangyayari. Siyempre tita, gagawa ka rin ng way para ang anak mo ay anuhin mo din. Di ba? Ano tita? Opo, ano pong ibig sabihin ng tita? Discipline. Disiplinahin. Opo, didisiplinahin mo na siya. Gawin yung... Kaya may mga Kristiyano na nagkakasakit. Ganun tita, no? May mga Kristiyano po na... Alam niyo po, may mga Kristiyano na Hindi naman ako nagkakasakit. nagkakasakit. Hindi naman. Di ba may ganun din, mahal? May mga Kristiyano na nadidisiplina, tita. Di ba minsan napapalo tayo ng Diyos? Di ba minsan? Paano yan? Naiintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Parang magulang din ang Diyos na mamalo eh. Kaya minsan may mga dumarating na problema sa buhay natin. May mga panahon dito na mamalo ang Diyos. Pero pastor, ako Pinapalo naniniwala ka. ko pag nasa Panginoon ka, kahit magkasakit ka din. Ay, hindi ka pababayaan. Hindi, ibig sabihin, bibigyan ka niya ng ano eh, yung kapayapaan ba? Ay, Hindi opo, ka- tita, opo. Hindi ka hindi ka maaburido, parang ano ka lang, okay ka lang. Ay, opo, tita, opo. Diba? Mayroon din kasi pagsubok. Ibang pagsubok sa ibang pagpalo. Ibang pagsubok, ibang pagpalo. Ang Oo. pagsubok kasi panandalian lang. Ang pagpalo talaga may mga consequences yan eh. Oo. Lumatagal yan hanggang sa henerasyon pa. May Kagaya mga ni panahon David. man na, di ba yung sinasabi mo nga mahal na, pag pagsubok kasi, wala ka namang ginawang masama. Parang Pero may si Job. dumating na problema. So, ang tawag doon, pagsubok. Parang Pero si Job, tita, si Job. hindi natin pwedeng gamitin yung pagsubok sa isang bagay na may nangyaring pangit sa atin kasi tayo pala ang may gagagawan. May mga ganun eh. May mga Kristiyano kasi Tayo gumagawa ng ano. napaghahalo, na pagsubok daw. Yung pala may, kunyari, pastor, may pagsubok na dumating sa buhay ko. Bakit kapatid? Eh kasi nang babae ako, na lalaki ako. Hindi yan pagsubok, kapatid. Palo yan. Ikaw gumawa. Oo, pinalo ka ni daddy. Kaya ganun. Ano? Hindi. Ibig sabihin, ang bawat kasalanan may consequence. Tama po. Ang term ng Indiano karma, term ng mundo ng word karma. Pero sa atin ko siya na consequence. Bawat sin. Amen. Praise God. Praise God. So, purihin ng Diyos. Alas So, 6 na. Opo. So, gutom na kayo? Pray ka muna lang. Pray ka Opo, so muna. pray tayo sa ating pong pag-aaral ngayon. Pinagsalo ko na po yung mensahe at aral ko. Ay, pray yun. Bible study. Matugulan yung mga answer. Mga ano. So mag-pray tayo. Ama, salamat sa aming fellowship at pagsamba at kasama na rin po yung pag-aaral namin ng salita niyo tungkol sa inyong salita na nagbibigay buhay. Salamat, Father, na ang mga kapatid po ay nagtatanong po sa mga bagay na dapat malaman namin mula sa Biblia. Kaya Ama, panalangin namin na ang Biblia po ay pag-aralan, sundin namin ang inyong sinasabi dahil nakalagay po sa banal na aklat ang inyong mga katotohanan na nagpapalaya po sa amin. Bilang mga makasalanan, kami ay inyong pinatawad, nilinis, pinawalang sala. At kami po ngayon ay mga anak nyo na. Kaya hindi na po kami nasa kapangyarihan ng kasalanan. Kami po ay nasa ilalim na ng inyong biyaya. Ngayon pa man, Ama, bilang mga tao, may natitira pa rin imperfection sa amin.
Mayroon pa rin elemento ng sin na nandito pa pero wala ng kapangyarihan. Ito ay isang bagay na lang na china-challenge ang buhay nyo na nasa amin. Kaya Ama, turuan nyo kami na ang kasalanan lagi ay ipasakop namin sa inyong biyaya. Huwag naming sundin ang mga bagay na mali sa amin. Bagos, ang inyong salita po ang mangibabaw. Piliin namin ang tama. Dahil sinabi niyo po sa amin na mayroon na kaming kalayaan. Piliin ang tama kapag ang salita niyo po ay dumating na ngayon. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang tahanan ito. Pagpalain niyo ang tahanan nila Enrico at ni Olive, Ama, ang kanilang mga anak. Pagpalain niyo sila Kyle, si Kaden, ang aming mga kapatid sa bahay na ito. Si Tita po, ganun din ang mga kapatid namin dito, Ama, sa Villa Costa. Salamat nawa, matapos na po yung pinagagawa nila Tita, Ama, na bahay. At si Tita Sol po, we are thankful na lagi namin siyang kasama dito sa sambayanan nyo, na siya'y aming kapatid. Kahit po, may dinadaloan siyang ibang church, pero siya rin po ay kabilang dito. Kaya thankful kami, Father, sa buhay ni Tita. I-bless nyo kaming lahat na nandito ngayon, ang aking may bahay, Ama, nakatuwang ko po sa ministry. Samahan nyo siya palagi at bigyan ng leading. Thankful kami sa gabing ito, Father God. I-bless nyo kaming lahat. Samahan nyo kami. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Sa pagkakaloob natin, mga kapatid, awitin po natin sa ating mga offering po. Tithes and offering ay awitin po natin yung Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Tayo po tayo, mga kapatid, sa closing prayer. Ama, salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa mga kapatid na ibinalik po namin, Ama, ang inyong part. Sa lahat po ng pinapamanage nyo sa amin ng mga salapi, mga kabuhayan, everything po ay kayo ang may-ari. Kami po ay nagmamanage lamang, kayo po ang owner of everything. Kaya Father, salamat po sa pagpapahiram nyo sa amin ng buhay, ng trabaho, ng pera, dahil wala kaming pag-aari sa mundong to kahit ang buhay namin. Kaya, Ama, panalangin namin. Ibalik namin sa inyo ng may pasasalamat lahat ng portion para po sa inyo. At thankful kami sa portion din po namin na nakikinabang kami habang nasa mundo kami. I-bless nyo ang mga kapatid naman na faithful sa inyo. Continue to bless them na marami pang blessing ang dumating sa mga faithful nyong mga anak. Ito ang aming panalangin. Sa ating Diyos, tayo'y dumadalangin at tayo'y samahan at pagpalain niya sa gabing ito. Sa muling pagbabalik ni Jesucristo, tayo ay masumpungan na nagtatapat, naglilingkod, na walang anumang bagay na masama na umiiral sa atin, kundi ang kanyang salita ang nasa atin. Na kung saan nasusunod natin ang kalooban niya. Nawa, sa gabing ito, ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin sa magdamag na ito ang kanyang pangunguna ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen. Amen. Praise God.